Hello everyone, I'm Jessamay D. Corpus and today we will be exploring about the short-term financing for current assets, which is essential for the day-to-day operation of businesses. So now let's explore the key sources to ensure these assets are properly funded. So the first one is trade credit. Trade credit is para lang siyang friendly arrangement between two businesses. So imagine mo na lang na bumili ka ng something today and sabi ng seller, bayaran mo na lang ako within 30 days. So, that's trade credit. It's a way na yung mga companies is magbabuy and sell ng mga stuff without immediate payment. Para siyang mini loan sa business world na parang mas maging smooth yung transaction and inaalaw niya yung mga companies na magkaroon ng way ang mga companies na i-manage yung kanilang finances. So, parang ito din yung example ng mga naunang group which is the buy now, pay later and yung home credit. So, yung competition neto is provided na sa may hard copy. The next one is short-term bank loans. So, dito naman sa short-term bank loans, para itong quick cash favor sa mga banks. So, for example, yung business mo kailangan ng capital or ng pera, pero take note for short-term goal only. So, magtatanong ka sa bangko if pwede ka bang pahiraman or yun nga, kung pwede ka bang mag-loan. So, kung okay naman lahat sa financial report nila, then doon na papasok yung magkakaroon kayo ng signing of a promise note. So, sa note na to, dito nakalagay kung magkano yung ipapautang sa'yo, kung magkano yung interest na babayaran mo, and yung collateral, and kung kailan mo dapat bayaran. And lahat ng mapag-uusapan nyo, dito nakalagay. So, of course, pagkatapos ng signing, then doon na ibibigay or i-release ng bank yung fund na kailangan mo. So, ang catch dito is of course, may date na pinag-usapan and yung date na yon dapat mabalik na ng business mo yung hiniram niya. So, alam ko naman na sa name pa lang naman na which is short-term bank loans, medyo halata naman na doon kung ano nang ibig sabihin nun. Next naman is line of credit and revolving credit agreement. So, sa dalawang to, unahin natin yung line of credit. So, sa line of credit is all about financial safety net from a bank na yung agreement nyo is parang, for example, sige, maghiram ka ng money sa akin, which is yung bank yung nagsasabi na maghiram ka ng money sa akin pag kailangan mo. So, ang babayaran mo na lang sa akin is yung interest na hihiramin mo, pero may small fee pag hindi mo lahat nagamit yung money na yon na inoffer ko sa'yo. So, para siyang backup fund, pero babayaran mo lang naman doon is kung ano yung nagamit mo. And, ang pinagkaiba naman ni revolving credit agreement sa line of credit is mas formal or mas official yung commitment. Mas official commitment siya na yung bank na nag-promise ng specific na maximum amount. So, kadalasan sa gumagamit nito is yung mga big companies. So, meron din siyang annual commitment fee which is about 1/4 of 1% tsaka payment ng interest kung ano yung nailabas na pera. So, dito naman, as you pay back, yung credit limit mo is babalik sa original niyang maximum. Then, yung maganda naman kasi dito sa revolving credit agreement is of course, yung 'di ba may legal promise sa yung bank and yung yearly fee nila. So, for the next one is about commercial paper. So, commercial paper naman is a short-term, unsecured promissory note na typically may maturity siya ng 6 months or less na galing sa mga top tier talaga na companies na ginagamit din ng mga big money market. So, how does it work? So, kailangan mo nila ng approval from the SEC para makapag-issue nito. So, ginagamit nila to kasi mas cheaper siya compared sa ibang options like yung nauna nga na example ko is trade credit. So, ang maganda kasi sa commercial paper is unlike sa bank loans, mas cost effective to. Mas fewer yung rules, then yung mga then yun nga, mas cheaper siya sa compared sa iba na mga una kong binigay na sample. So, ang disadvantage nito, which is nakalagay dun sa hard copy, meron kasi siyang fixed na end date na which may not suit quick cash needs and mas ginagamit talaga to ng mga big players sa businesses. So, next is pledging or assignment of accounts receivable.
So, ang simple explanation naman nito is pag ang business kailangan ng loan, pwede nilang gamitin yung accounts receivable nila as collateral. So, yung mga lenders kasi gusto rin nila yung accounts receivable na as collateral because it's like a safety net for them. So, sabi nga 'di ba, collateral like sasabihin ng borrower na okay sige, if hindi kita mabayaran, kunin mo na lang yung mga receivables ko. So, yung loan amount naman is percentage lang siya ng total value ng accounts receivable na yung plinedge ng borrower. Ang sabi sa book is kapag lahat ng accounts receivable is ginamit, of course, hindi makakapili yung lender. So, yung loan value niya lang is about 75%. Like, syempre, sasabihin ng lender na hindi naman siya sure kung all goods ba lahat yung or all goods ba lahat yung account na yon. So, kaya hindi makakapili yung lender ng account, kaya 75% lang. And then, if yung lender naman is makakapili siya ng account na gusto niya or account na all goods, so pwede pa siya magpahiram ng mas malaki like up to 85% or 95% ng total value ng accounts receivable. So, ang ano dito is the more quality ng accounts receivable mo is the more na mas malaki yung ipapahiram sa'yo nung lender. Next, dito naman tayo sa cost of financing nung pledging or assignment of accounts receivable. So, when a company pledges its accounts receivable para sa loan, medyo magiging pricey siya because of course, first one is the high interest rates na nasa 2% to 5% na mas mataas kesa sa prime rate ng bank. Like, para kang nagbabayad ng extra interest kasi yung bank or yung lender is nagtitake siya ng risk na magpahiram nga sa'yo. And second reason is yung mga processing fees like 1 to 2% dun sa account na na-pledge nung borrower or yung nanghihiram. So, para tong service charge sa paggamit mo ng method na to. Dun sa hard copy na sinend namin, nakalagay dun yung example na problem na pwede nyong pagbasean. And nandun na din yung calculation or yung computation. So, magbibigay na lang ako ng brief explanation ng problem, which is yung XYZ company is nagbebenta siya ng plumbing supplies and plinedge niya lahat ng accounts receivable niya sa isang local bank. Then, yung details naman ng loan na yon is yung bank nag-advance siya ng 70% face value ng mga receivables na may interest rate na 3% over the prime rate. And meron din siyang processing fee na 1%. So, ang lumalabas sa computation is ang effective cost ng loan is around 23.57% per year. But, if the bank handles the billing and the collection, yung XYZ company makakapag-save ng credit department expenses. So, marereduce na lang yung cost from 23.57% magiging 18.21% na lang siya. So, in conclusion, yung paggamit ng financial term na to is pricey siya. Pero, pag tumulong yung bank sa ibang services, it might cost less or mababawasan yung cost niya. So, for the last topic of my report, it is about the advantages and disadvantages of pledging. So, na-explain ko na kanina kung ano yung pledging. So, ang advantage niya naman is of course yung flexibility niya dahil sa continuous funding niya. It's like having constant money source. So, syempre, it adapts well kasi financing is always there naman and it's always available. So, habang may new accounts kasi or may sales, magiging additional or extra collateral yon na yun yung magpro-provide ng steady flow ng funds sa business. So, if may pros siya, syempre meron din siyang cons or may disadvantage din siya, which is yun nga yung cost niya na natakal ko kanina, yung higher expense niya. Yung downside niya talaga is, syempre yung convenience na magbibigay siya sa'yo or mabibigay niya sa'yo, syempre it comes with a price. So, yung gastos kasi or yung cost factor is very crucial talaga naman sa mga nagbi-business or sa mga company. So, if the cost is higher, mas hindi siya kaakit-akit, lalo na sa mga, ang top priority nila is yung cost efficiency. And then, to sum it up, short-term financing is a game of choices.
Kailangan lang talaga malaman ng business o ng company yung right choice between accessibility or mga financial moves na makakatulong talaga sa kanila. So, yun lang naman po yung report ko and sana naintindihan niyo po. Thank you.